Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Pinono, Kawal, Kawani at pamilya ng Hugmong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, November 5, 2025 of the 31st week in Ordinary Time. Sa araw ding ito, November 5, ay pinagdiriwang ng ating punong kapilyan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na si Father Colonel Roy L. Ongao, ang kanyang ika-27 anibersaryo ng pagkapare o 27th Sacerdotal Anniversary. Kaya bago ko ibahagi ang aking pagninilay sa mga pagbasa sa araw na ito, hayaan ninyong ipaabot ko muna ang aking taos-pusong pagbati sa ating punong kapilyan ng Hukbong Katihan na si Father Colonel Roy L. Ongao, Sir, sa inyong pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng pagkapare. Maraming salamat, Sir, sa inyong matatag na pamumuno, paggabay, at pagiging ama sa mga chaplains ng Philippine Army at sa lahat na nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Ang inyong pagiging pari, puno ng pagkakaisa, dedikasyon at malasakit ay inspirasyon sa aming lahat upang maglingkod sa Diyos at sa bayan ng may pananampalataya at katapatan. Naway gantimpalaan ka ng Panginoon ng bagong lakas, kagalakan sa paglilingkod at biyaya ng karunungan at pagmamahal sa iyong patuloy na pamumuno. Muli, Happy Sacerdotal Anniversary, Sir. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ang kaganapan ng batas at ang krus ang tatak ng pagiging alagad. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 13, verses 8 to 10, sinabi ni San Pablo, huwag kayong magkautang ng anuman, kundi magmahalan sa isa't isa. Ibig sabihin, ang lahat ng utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanasa, ay nasasaklaw sa iisang ito. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Para sa atin na mga sundalo, malinaw ito. Lahat ng disiplina, utos at pagsasanay ay may layuning ipagtanggol ang buhay at dangal ng kapwa at panatilihin ang kapayapaan. Para naman sa mga membro ng pamilya, bawat pagtitiis, pangunawa at pagpapatawad ay bunga ng pag-ibig. Kung walang pag-ibig, ang tungkulin ay nagiging mabigat. Ngunit kung may pag-ibig, ang sakripisyo ay nagiging makabuluhan. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 14, verses 25 to 33, sinabi ni Jesus, ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat maging aking alagad. Inihalin tulad niya ito sa isang taong magtatayo ng tore o magsisimula ng digmaan. Dapat munang tantiyaing mabuti ang halaga or cost. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Nangangailangan ito ng tapang, sakripisyo at kabuuang pagtalima o total commitment. Tulad ng mga sundalo bago ang misyon, kailangan ng paghahanda, pagtitiyaga at kahandaan sa panganib. Ang pagiging half-hearted sa misyon ay nagdudulot ng kapahamakan. Ganoon din, ang pagiging half-hearted sa pananampalataya ay nagdudulot ng pagkaligaw ng kaluluwa. Ang pagiging alagad ni Kristo ay kabuuang pagtatalaga, hindi lamang sa dasal, kundi sa gawa. Hindi lang sa panahon ng ginhawa o comfort, kundi lalo na sa oras ng krus. Para sa mga sundalo, ito'y nagpapaalala sa atin na ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa medalya o ranggo,
kundi sa katapatan sa tungkulin. Ang maglingkod sa Diyos at sa bayan na may katapatan ay ang pagpasa ng krus araw-araw ng may pag-ibig. Para sa miyembro ng pamilya, ang pagpasa ng krus ay kadalasang anyo ng paghihintay, pagtitiis at sakripisyo. Ngunit kung ito'y ginagawa dahil sa pag-ibig, nagiging magaan ang pasanin at nagbubunga ito ng biyaya. Ang buhay pagkapare ni Father Roy ay larawan ng parehong katotohanan na ang pag-ibig ay nagbibigay lakas sa paglilingkod at ang krus na pinasan ng may pananampalataya ay nagiging tanda ng tagumpay. Kaya mayroong dalawang mahalagang katotohanan ang ipinapahayag ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Una, ang pag-ibig ay ang kaganapan ng batas. Pangalawa, ang krus ang tatak ng pagiging alagad. Bilang mga sundalo at pamilya, iyakapin natin ang pag-ibig bilang ating pangunahing tungkulin at ang krus bilang ating daan tungo sa tagumpay kay Kristo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, pagpalain mo ang aming mga sundalo ng tapang sa panganib, katapatan sa tungkulin at lakas sa sakripisyo. Ibigay mo sa kanilang mga pamilya ang kapayapaan sa paghihintay, ang pagtitiis sa pagsubok at pagkakaisa sa pag-ibig. Turuan mo kaming mabuhay sa pag-ibig na kaganapan ng iyong batas at magpasan ng aming mga krus ng may pananampalataya hanggang makamit namin ang tagumpay kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.